Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang magparamdam kayo sa comment section. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa tayong sabay-sabay na madadala ng isang kwento ng hirap, pangarap at tagumpay. Sa isang sulok ng baryo San Isandro, sa lugar na halos hindi na mapansin sa mapa dahil sa liit at liblib nito, nakatayo ang isang lumang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at tarpaulin na kupas na sa init at ulan. Kapag malakas ang hangin, kumakalansing ang bubong na para bang anumang oras ay maaari na itong tangayin. Kapag naman umuulan, hindi na kailangang lumabas ng bahay para mabasa dahil ang patak ng ulan ay kusang tumatagos sa mga butas ng bubong at dingding. Doon nakatira ang mag-iinang sina Salve Ledesma at ang kanyang anak na si Ibarro, kasama ang matandang ama ni Salve na si Tasio. 12 taong gulang pa lamang si Ibarro noon, ngunit ang katawan niya ay payat na payat, ang mga braso'y halos butot balat, at ang kanyang uniforme ay laging kupas at kulubot kahit anong sipag ng ina niya sa paglalaba. Ang puting polo niya'y naninilaw na sa kalumaan, ang kwelyo'y medyo himulmul na, at ang suot niyang sapatos ay may siwang na sa gilid na tinatakpan lamang niya ng itim na pentel pen para hindi gaanong halata. Ngunit sa kabila ng itsura niyang yun, may kakaibang kinang sa mga mata ni Ibarro. Isang uri ng titig na hindi pangkaraniwan sa batang lumaki sa gutom at hirap. Maaga siyang nagigising araw-araw, hindi dahil masipag lamang siya kundi dahil kailangan. Tuwing 4:00 pa lang ng umaga, bumabangon na siya para sumalok ng tubig sa poso 2 kanto ang layo habang ang karamihan sa mga bata sa baryo ay himbing pa sa pagtulog. Pagbalik niya, madalas ay naaabutan niyang nakaupo sa bangkito ang lolo niyang si Tasio, hinihimas ang tuhod na sumasakit sa rayuma. "Ibarro," mahinang tawag ni Tasio isang umaga habang nanginginig ang kamay sa lamig. "Dahan-dahan lang sa pag-igib, baka mabinat ka." Ngumiti ang bata kahit halatang pagod. "Ayos lang pulo, mas mabigit pa po yung problema natin kaysa sa timba." Napailing si Tasio, kalahating natatawa at kalahating naiiyak. "Masyado kang matandang magsalita para sa edad mo." Sa loob laman ng maliit nilang bahay, si Salve ay abalang nagkakamay ng labada ng kapitbahay. Namumula na ang kanyang mga daliri sa kakakuskus ng damit at kitang-kita ang pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Madalas ay nakayuko lang siya, tahimik, ngunit may mga gabing akala niya'y tulog na ang kanyang anak, saka siya umiiyak habang nagbibilang ng baryang kinita sa maghapon. "Ma," minsang sabi ni Ibarro habang inaayos ang basang sinampay, "wag na po kayong mag-alala. Paglaki ko po, ako naman ang mag-aahon sa atin." Tumingin si Salve sa anak at pinilit ngumiti. "Anak, kahit makapagtapos ka lang masaya na ako." Gulit sa dibdib ni Ibarro, hindi sapat ang simpleng makatapos. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang pait ng mundong humuhusga sa tao base sa suot, tirahan at laman ng bulsa. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit maaga rin siyang natutong mangarap ng malaki. Sa eskwelahan ng San Isidro Elementary School, hindi lingid kay Ibarro na isa siya sa mga batang laging pinagtitinginan. Ang iba sa mga kaklase niya ay umiiwas umupo sa tabi niya dahil daw may amoy araw at sabong laba ang damit niya. Ang ilan namay, tinutokso siya kapag recess dahil wala siyang baon maliban sa tubig na dala sa lumang bote ng soft drinks. "O Ibarro," pangaasar ni Brigil Santillan isang tanghali habang nakapalibot ang ilang kaklase, "inom ka na lang ulit ng tubig ha, baka masakaling maging supas sa tiyan mo." Nagtawanan ng grupo ni na Maricel Rosol at Pabling Eñares. Hindi kumibo si Ibarro. Ibinuka lamang niya ang lumang kwaderno at nagpatuloy sa pagsusulat. Nasaktan siya, oo, ngunit natutuhan na niyang lunukin ng hiya dahil wala naman siyang mapapala kung magpapadala siya sa galit. Hindi naman lahat sa paaralan ay masama sa kanya.
may ilang ding tahimik na naaawa, tulad ni Lyra May Verceles, isang mahinhing kaklase na madalas mag-iwan ng ekstrang papel sa ilalim ng desk niya kapag napapansing ubos na ang kwaderno nito. At mayroon ding si Tia Bernadette, ang canteen aide, na lihim na nagbibigay kay Ibarro ng pirasong pandesal kapag may natira sa umaga. "Bilisan mong kunin," pabulong na sabi ni Tia Bernadette minsan, sabay abot ng tinapay. "Baka makita ka ni na ma'am." "Salamat po, Tia," mahinang sabi ni Ibarro, at sa simpleng tinapay na iyon ay para na rin siyang nakatikim ng piyesta. Ngunit sa lahat ng tao sa eskwelahan, ang pinakakinatatakutan niya ay si Ma'am Celestina Vardelion. Mataas ang tingin nito sa sarili at kilala sa pagiging istrikta. Malinis lagi ang kanyang uniforme, mahigpit ang pagkakatali ang buhok at matalim ang mata kapag may estudyanteng hindi niya gusto. Paborito niya ang mga batang matataas ang grado at galing sa pamilyang may pangalan sa baryo, tulad ni Bridgel at Maricel. At sa hindi malinaw na dahilan, tila isa si Ibarro sa mga batang madalas niyang minamata. Isang hapon, sa klase ng araling panlipunan, nagkaroon ng simpleng activity. Isa-isa niyang pinatayo ang mga bata para sagutin ang tanong na, "Ano ang gusto ninyong maging paglaki?" "Doktor po," sagot ni Maricel. "Engineer po," sagot ni Pabling. "Nurse po," sabi ng isa. Ngumiti si Ma'am Celestina sa bawat sagot, lalo na kapag ang sumasagot ay anak ng may kaya. Ngumit nang si Ibarro na ang tinawag, biglang nanahimig ang silid. Tumayo ang bata, hawak ang luma niyang kwaderno, at kahit medyo kabado ay pinilit niyang itaas ang baba. "Oh, Ibarro," sabi ng guro, "ikaw, anong gusto mong maging paglaki?" Huminga muna ng malalim ang bata bago sumagot. "Gusto ko pong maging abogado." Sa loob ng ilang segundo, tila natigilan ng buong klase. Pagkatapos noon, biglang sumabog ang halakhakan ng mga kaklase niya. Si Bridgel ang pinakamalakas tumawa, halos mapayuko sa tindi ng pangungutya. "Abogado raw," sigaw nito. "Baka abogado ng mga pulubi. Baka magtatanggol siya ng timba at poso," dagdag ni Pabling, at lalo pang lumakas ang tawanan. Kahit si Maricel ay napangisi. Ngunit ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng guro. Hindi agad sinaway ni Ma'am Celestina ang klase. Sa halip, tinignan niya si Ibarro mula ulo hanggang paa, saka bahagyang ngumiti na tila may halong pangmamaliit. "Ibarro," malamig niyang sabi, "maganda ang mangarap, pero dapat marunong ding lumugar sa realidad. Ang abogado, hindi pinupulot sa putikan." Parang sinampal ang bata sa harap ng buong klase. Ramdam niyang uminit ang mukha niya. Gusto niyang umupo. Gusto niyang takpan ang tenga niya. Gusto niyang maglaho sa mismong oras na iyon. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. "Bakit abogado?" tanong pa ng guro. Tila gusto pang pahabain ang kahihiyan. Dahan-dahang linunok ni Ibarro ang bara sa lalamunan. Para maipagtanggol ko ang mga taong inaapi. Lalo na po yung mga mahihirap na walang laban." Muling natahimik ang klase, ngunit hindi ito ang katahimikan may paggalang. Ito ang katahimikan puno ng pagdududa, pangungutya at panglalait. Bahagyang umirap si Ma'am Celestina. "Umupo ka na," sabi nito. "Mas mabuting unahin mo munang isipin kung paano ka magkakabaon bukas." Mabigatan paa ni Ibarro nang bumalik siya sa kanyang upuan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita, ngunit sa loob-loob niya, parang may isang bagay na pumutok. Hindi ang pag-asa niya, kundi ang natitirang takot niyang mangarap ng malaki. Pag-uwi niya ng hapon niyon, nadatnan niya ang kanyang ina sa harap ng bahay, nakikipagtalo kay Aling Pasing, ang may-ari ng tindahan. "Salve, 3 linggo na ang utang mo," singhal ni Aling Pasing. "Hindi pwedeng puro pakiusap, may negosyo rin akong iniisip." "Makakapagbayad po ako sa susunod na labada. Nagkasakit lang kasi si Tatay Tasyo. Lagi na lang may dahilan." Putol nito, nakatayo si Ibarro sa di kalayuan at tahimik na pinapanood ang eksena. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang tawanan sa klase o ang makitang pinapahiya ang kanyang ina dahil sa kakarampot na utang na sardinas at bigas. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng lugaw na halos tubig na lamang, napansin ni Salve na tahimik ang anak. "Anak, may problema ba sa school?"
Tanong niya. Saglit na tumingin si Ibaro sa ina, saka sa lolo niyang umuubo sa sulok. Ma, mahina niyang sabi. Kapag po bang mahirap, bawal ng mangarap? Natigilan si Salve. Bakit mo naman naitanong yan? Wala po. Yumuko ang bata. May nagsabi lang po kanina na hindi raw po bagay sa tulad ko ang maging abogado. Nanginig ang mga mata ni Salve. Gusto niyang magalit, gusto niyang sugurin kung sino man ang nagsabi niyon, pero alam niyang wala siyang laban sa mga taong may impluensya sa paaralan. Kaya't hinawakan na lamang niya ang kamay ng anak. Makinig ka sa akin, Ibaro, sabi niya, pigil ang luha. Hindi sukatan ng damit, baon o bahay sa laki ng pwedeng marating ng tao. Mahirap tayo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, maliit ka na. Tahimik na nakinig si Ibaro. Kung gusto mong maging abogado, dagdag ni Salve, maging abogado ka. Hindi ko alam kung paano, pero hahanapan natin ang paraan. Sa gabing iyon, habang tumutulo ang ulan mula sa bubong at may mga timba silang nakalagay sa sahig para saluhin niyang tulo, hindi makatulog si Ibaro. Tinitigan niya ang kisami nilang butas-butas at sa bawat patak ng ulan, tila lalo niyang naririnig ang tawa ng mga kaklase at ang malamig na boses ni Ma'am Celestina. Ngulit kasabay niyon ang mahigpit na hawak ng kanyang ina sa kamay niya at ang mga salitang ayaw nang mawala sa isip niya. Hindi sukatan ng hirap sa laki ng pwedeng marating ng tao. Mula sa gabing iyon, unti-unting nabuo sa puso ni Ibaro ang isang pangakong hindi pa niya masabi ng malakas sa iba. Balang araw, babalik siya sa mundong ito na hindi na nakayuko. Balang araw, mapapatunayan niyang mali silang lahat. Ngulit sa mga sandaling iyon, siya ay nananatili pa ring batang gusgusin sa baryong San Isandro, isang batang gutom, sugatan at pinagtatawanan, pero mas lumalalim na ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na nakatutok ngayon. I-comment ninyo kung taga-saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, sabay-sabay pa rin nating sinusundan ang buhay ng isang batang lumalaban sa tadhana. Hindi nawala sa isip ni Ibaro ang sinabi ni Ma'am Celestina noong gabing iyon habang pinapakinggan niya ang tulo ng ulan sa bubong nilang butas-butas. Kahit nakapikit siya, malinaw pa rin sa pandinig niya ang mapanlait na tono ng guro. Parang paulit-ulit na martilyong bumabagsak sa murang isip niya. Pero kasabay nun ang boses ng kanyang inang si Salve, mahina ngulit matatag, na nagsasabing hindi sukatan ng kahirapan sa mararating ng tao. Sa murang edad, hindi pa lubos maipaliwanag ni Ibaro ang galit at sakit na nararamdaman niya. Ngunit may isang bagay na unti-unting tumitigas sa loob niya. Ang pasyang hindi na muling magpapatalo sa pangmamaliit ng iba. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati siyang nagising. Habang madilim pa ang langit, tahimik siyang lumabas ng bahay dala ang 2 timba para sa poso. Mabigat pa rin ang mga paa niya sa kakapuyat, pero iba ang bigat ng dibdib niya. Hindi na simpleng pagod o gutom ang dala niya. May halong hiya, pait at isang tahimik na galit na hindi niya maibuhos kahit kanino. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Lola Tasio sa bangkito habang hinihimas ang tuhod. Parang wala kang tulog, apo, sabi ng matanda. Okay lang po, Lo, sagot ni Ibaro habang isinasali ng tubig sa drum. Marami lang pong iniisip. Tumingin sa kanya si Tasio ng may malalim na pag-unawa. Mag-ingat ka sa mga iniisip na sobrang bigat. Baka mas mauna pang tumanda ang loob mo kaysa katawan mo. Bahagyang ngumiti si Ibaro, ngunit hindi iyon umabot sa mata niya. Hindi niya naikwento sa lolo ang lahat, pero napansin ng matanda na simula noong araw na iyon, tila naging mas tahimik, mas seryoso at mas determinado ang apo niya.
Lumipas ang mga buwan at natapos ni Ibarro ang elementarya nang hindi nawala sa alaala niya ang panghahamak na naranasan. Sa kabila ng kahirapan, nagtapos siyang may karangalan. Hindi man siya nabigyan ng engranding handaan, sapat na sa kanya ang mahigpit na yakap ng kanyang ina at ang naminginig na tapik sa balikat ni Lolo Tasio. Ngunit kasabay ng pagtatapos niya ay ang panibagong yugto ng buhay. Ang pagpasok sa pampublikong high school sa bayan kung saan mas malawak ang mundo, mas matitindi ang tao at mas mabibigat ang laban. Sa San Isandro National High School, mabilis na naramdaman ni Ibarro na mas malinaw na ang guhit sa pagitan ng may kaya at mahirap. Ang ilan sa mga kaklase niya ay may bagong bag, plansyadong uniforme at baong sapat para bumili sa kantin. Samantalang siya, bitbit pa rin ang lumang bag na ilang ulit ng tinahi ni Salve. At minsan ay ang notebook niya'y pinagtagpi-tagpi mula sa mga pahinang hindi pa nagagamit ng iba. Sa unang linggo pa lang ng pasukan, pakiramdam niya'y muli na naman siyang nasa gitna ng mundong handang pagtawanan ang kahit anong kakulangan niya. Mas matanda na si Brihel Santillan at mas lumaki ang yabang nito. Dahil anak ng konsehal na si Rosauro Santillan, sanay itong may kumpiyansang parang kanya ang buong campus. Lagi itong napapaligiran ng barkada ni na Junver Maliksi at Otep Lumanong, kapwa mga batang alam na alam kung sino ang dapat nilang sabayan para manatili sa itaas. Nang makita nilang kaklase muli nila si Ibarro, hindi na nakakapagtataka na agad silang naghanap ng paraan para muling iparamdam dito ang pwesto niya. "Uy, abogado!" sigaw ni Brihel isang umaga habang papasok si Ibarro sa room. "Nandyan ka pa rin pala. Akala ko nagbenta ka na lang ng sampagwita sa kanto." Nagtawanan ng ilan. Hindi na bago ang tukso, pero mas masakit itong pakinggan ngayon dahil tila mas maraming nakikisakay. Pinili ni Ibarro na huwag sumagot. Tahimik siyang umuko sa pinakadulong upuan, inilabas ang kanyang gamit at nagkunwaring walang narinig. Subalit may mga pagkakataong kahit gaano mo gustong manahimik, sadyang pipilitin kang sagutin ng mundo. Doon niya nakilala si Dabian Cuerdo, isang payat ding binata na madalas pumasok ng may grasa pa sa kamay dahil tumutulong sa talyer ng tiyuhin niya bago pumasok. Hindi ito mayaman, hindi rin sikat, pero may kakaiba itong pagiging palabiro kahit hirat din ang buhay. "Hayaan mo na yang si Brihel," bulong ni Dabian minsan habang sabay silang nag-aayos ng upuan. Kapag mas maingay ang lata, kadalasan iyon ang mas walang laman. Napangiti si Ibarro. "Ikaw yata ang unang nagsalita sa akin nang hindi na nga aasar. Hindi kita aasarin, mukha kang masipag. Baka paglaki mo, maging boss kita." Mula noon, nagkaroon si Ibarro ng kaibigan na hindi umaasa sa apelyido o yaman para kilalanin siya. At sa gitna ng masalimuot na buhay estudyante, malaking bagay ang magkaroon ng isang taong hindi tumatawa kapag ikaw ay nangangarap. Ngunit kahit may iilang liwanag, hindi gumaan ang takbo ng buhay niya. Lalang humirap ang kalagayan nila nang mas dumalang ang labada ni Salve. Marami sa mga dating suki nito ay nagsilipat ng pinaglilibahan sa mas murang maniningil. Ang iba naman ay hindi agad nagbabayad. Sa mga gabing humuuwi si Ibarro, madalas niyang makita ang ina na pagod, nakatungo sa isang batya habang nangingitim sa tubig at sabon ang mga kamay nito. "Ma, ako na po rito," sabi niya habang inaagaw ang pagkukusot ng kumutot. Umiling si Salve. "Huwag mo nang alalahanin ito. Mag-aral ka na lang." Natigilan si Salve. Tumingin siya sa anak at nakita niya roon ang batang unti-unti nang nawawalan ng karapatang maging bata. "Anak," mahinang labi ni Salve, "kaya ako lumalaban kasi ayokong maranasan mong habang buhay ang buhay na ito." Paano kung gusto ko nang lumaban kasama kayo?" Hindi nakasagot si Salve. Yumuko na lamang siya. At sa katahimikan ng gabing yun, parehong naramdaman ng mag-ina na hindi na sapat ang simpleng pagtitiis lamang. Kailangan na nilang maghanap ng paraan para mabuhay. Kaya nagsimula si Ibarro na maging working student kahit hindi pa siya ganap na matanda. Pagkatapos ng klase, dumidiretso siya sa talyer ni Mang Odel Nokum sa gilid ng highway. Doon siya naglilinis ng gamit, nag-aabot ng wrench,
nagwawadis ng sahig at kung minsan ay tumutulong magbantay kapag walang tao. Kaunting pera lang ang kinikita niya pero malaking tulong na yun para may maiuwi siyang bigas o gamot sa lolo. Hindi ka ba napapagod, iho? Tanong ni Mang Odel isang gabi habang pinapanood siyang nagkukuskus ng maruming basahan. Napapagod po, diretsyong sagot ni Ibarro. Pero mas nakakapagod pong mag-isip kung anong kakainin namin bukas. Napailing si Mang Odel at inabutan siya ng pandesal at kape. Minsan, ang batang tulad mo, hindi dapat nasa talyer. Dapat nasa bahay lang at nag-aaral. Kung pwede lang po. Sa high school na yun, isa pang taong mahalagang dumating sa buhay ni Ibarro ay si Rufa Tindugan, isang matatapang at matalas magsalitang campus journalist. Hindi ito takot magsulat laban sa katiwalian sa school kahit pa madalas siyang mapagalitan ng prinsipal na si Dr. Hilmer Bañez. Napansin niya si Ibarro nang minsang manalo ito sa isang impromptu speech contest kahit walang maayos na sapatos at halos hindi makapag-print ng piyesa dahil walang pamasahe. Ibarro, sabi ni Rufa habang inaabot sa kanya ang kopya ng school paper. May kwento ka. Napakunot noo siya. Lahat naman may kwento. Hindi, ang ibig kong sabihin, yung sayo, parang hindi dapat ikahiya, dapat ipinaglalaban. Hindi agad siya sumagot. Hindi siya sanay na may taong tumitingin sa kanya na parang may halaga ang buhay niya bukod sa pagiging kaawa-awa. Ngulit si Rufa ang unang naghimok sa kanyang sumali sa debate club, sa essay writing at sa iba pang patimpalak na pwedeng magbigay ng scholarship pagdating ng panahon. Kasabay ng mga maliliit na tagumpay na ito, hindi rin tumigil ang paninira ng ilan. Isang beses, matapos lumabas ang resulta ng periodical exam at isa si Ibarro sa pinakamataas, agad kumalat ang chismis na nangungopya raw siya. Pinangunahan iyon ni Bridgel at Junver. Imposible namang siya ang highest, malakas na sabi ni Bridgel sa koridor. Baka may leak o baka naawa lang ang teacher. Narinig iyon ni Ibarro, ngumit hindi siya lumingon. Gayunpaman, umawot ang usapan sa faculty at ipinatawag siya para tanungin. Doon niya unang naranasang malagay sa posisyong kailangan niyang ipagtanggol ang sarili sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa kabutihang palad, may isang gurong tahimik pero patas na naniwala sa kanya. Si Professor Isandro Beltejar, ang math teacher nilang istrikto ngunit hindi mapanlait. Kung may duda kayo, matigas nitong sabi sa faculty room, bigyan ninyo ng panidagong exam ang bata sa harap natin lahat. Ginawa iyon at sa harap ng dalawa niyang guro at ilang estudyante, muling sinagutan ni Ibarro ang test. Mas mataas pa ang naging marka niya kaysa sa una. Sa araw na yon, maraming natameme. Ngulit kahit napatadayan niyang wala siyang kasalanan, hindi pa rin nawala ang pait sa kanya. Napagtanto niyang sa mundong ginagalawan niya, ang mahirap ay kailangang doble ang patunay pa lang para paniwalaang may kakayahan. Habang nagiging mas mabigat ang laban sa paaralan, unti-unti namang humihina si Lolo Tasio. Dumalas ang pananakit ng dibdib nito at pangangalay ng katawan, ngunit ayaw magpatingin dahil alam nitong wala silang pera. Isang gabi, napansin ni Ibarro na mas baputla kaysa dati ang matanda. "Lo, ospital na po tayo," pilit niyang sabi. "Hindi na," mahinang tugon ni Tasio. "Baka mapunta lang sa pamasahe ang pambili ninyong bigas o gamot sa lolo." "Hindi ka ba naman, Lo?" Ngumiti ang matanda ng pagod. "Mas kahilangan ka ng pangarap mo kaysa ng ospital na hindi rin naman tayo agad aasikasuhin." Tumama iyon ng malalim kay Ibarro dahil alam niyang totoo. Sa kanilang mundo, ang buhay ng mahirap ay laging nakasablit sa kakayahan nitong magbayad. Ilang linggo matapos iyon, napatawag si Salve sa barangay dahil nais nang paalisin ng may-ari ang pamilya nila sa lupang tinatayuan ng kanilang barong-barong. Napag-alaman nilang may planong bilhin ng lugar para gawing bodega ng negosyong konektado sa pamilya Santillan. Muli, naramdaman ni Ibarro kung paanong ang mga taong may kapangyarihan ay kayang itulak sa gilid ang gaya nilang walang impluensya. Sa gabing iyon, tahimik silang tatlo sa loob ng bahay. Mahina ang ilaw ng gasera, walang nagsasalita. "Ma," sabi ni Ibarro sa wakas.
Kapag mayaman po ba, pwede nilang kunin ng kahit ano. Napaluha si Salve. Hindi dapat. Pero kadalasan, oo. Doon mas lalong tumigas ang loob ni Ibarro. Hindi na lamang simpleng pangarap ang pagiging abogado. Hindi na ito tungkol sa gusto niyang maging propesyon balang araw. Unti-unti, naging dahilan na ito para mabuhay siya ng may direksyon. Gusto niyang dumating ang araw na hindi na kailangang matakot ng mga tulad nila sa lagda ng mayaman, sa sigaw ng makapangyarihan, o sa panlalait ng taong nag-aakalang hanggang doon lang ang abot ng kanilang pagkatao. Sa mga huling buwan ng unang taon niya sa high school, nagsimula ng mas makilala si Ibarro hindi bilang batang gusgusin lang, kundi bilang estudyanteng matalino, masikap at matibay kahit ilang ulit ng ginipit ng buhay. Ngulit kasabay ng pag-usbong ng kanyang pangalan sa paaralan ay ang pagbigat din ng mga pagsubok na paparating pa lamang. Mga pagsubok na hindi na tungkol sa simpleng pang-aasar, kundi tungkol sa pagkawala, pagkawasak at pagpili kung mananatili ba siyang nakatayo kapag tuluyan na siyang tinamaan ng pinakamabigat na dagok ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at panunood. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang sinusubaybayan ninyo ang kwento ni Ibarro. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga pusong sabay-sabay ding nakikiramdam sa bigat at pag-asa ng kanyang buhay. Sa mga huling buwan ng unang taon ni Ibarro sa high school, nagsimula na nga siyang mapansin hindi lang bilang batang laging kulang sa baon, kundi bilang estudyanteng kahit pagod at gutom ay hindi natitinag kapag aralin ang pinag-uusapan. Ngulit kasabay ng unti-unting pag-angat ng tingin sa kanya ng ilang tao, lalo namang bumibigat ang pasaning dinadala niya sa loob ng bahay. Ang katawan ni Lolo Tasio ay patuloy nang nanghihina. Ang trabaho ng kanyang inang si Salve ay paliit ang kita, at ang banta na maapalis sila sa lupang kinatitirikan ng kanilang barong-barong ay nakasabit pa rin sa kanilang ulunan na parang matang hindi natutulog. Isang gabi, habang nagre-repaso si Ibarro sa ilaw ng gasera, narinig niya ang marahang ungol ni Lolo Tasio mula sa sulok. Agad niyang ibinaba ang lapis at nilapitan ng matanda. Namimilipit ito sa sakit habang sapo ang dibdib. "Lo!" sigaw ni Ibarro. Ma, bilisan niya po!" Takbong lumapit si Salve, hawak pa ang basang damit na kakalaba pa lamang niya. Nang makita ang kalagayan ng ama, namutla siya. "Tay, anong nangyayari? Tay!" Wala ito," pilit na sabi ni Tasio, pero kitang-kita sa mukha nito ang matinding paghihirap. Hindi na nagdalawang isip si Ibarro. Kahit 10 oras na ng gabi, tumakbo siya palabas ng bahay para humingi ng tulong. Kumakatok siya sa mga kapitbahay, hinihingal, pawis na pawis, at halos mabulol na sa pagmamakaawa. Sa awa ng Diyos, napahiram sila ni Mang Udel ng tricycle para madala si Lolo Tasio sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Ngulit tama ang tatamad ng kinatatakutan ng matanda. Pagdating nila roon, hindi agad sila pinansin. Habang ang mga pasyenteng halatang may pera at may kasamang may kaya ay mabilis na naaasikaso, sila ay pinaghintay sa isang sulok. Paulit-ulit na lumalapit si Salve sa nurse's station. "Ma'am, hirap na pong huminga ang tatay ko," nanginginig niyang sabi. "Saglit lang po, may inaasikaso pa." Malamig na sagot ng nurse na hindi man lang tumingala ng maayos. Nakita ni Ibarro ang pawis sa noo ng lolo niya, ang nanginginig nitong labi at ang namumutlang mukha ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kaladkarin ng lahat ng tao sa ospital at ipakita sa kanila na buhay ang nakahandusay sa harap nila, hindi basta numero lamang. Ngunit isa lamang siyang payat na binatilyong walang pera at walang kapangyarihan. Lumipas ang ilang oras na tila habang buhay sa bagal. Nang sa wakas ay nalapitan din si Lolo Tasio, huli na ang lahat. Pumanaw ang matanda bago pa man lubos na naasikaso. Parang gumuho ang buong mundo ni Ibarro sa katahimikang sumunod. Hindi siya agad umiyak. Nakatayo lamang siya sa gilid ng bakal na kama habang si Salve ay humahagulgol sa balikat ng isang utility worker na naawa sa kanila. Nanigas ang binata.
Ngunit sa loob niya ay may kung anong napunit. Hindi iyon ang simpleng sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Iyon ay sakit na may halong pagkapahiya, galit at kawalang laban. Doon niya lubos na naramdaman kung paano ang kahirapan ay hindi lang gutom at pagod. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit may mga buhay na napapabayaan hanggang sa tuluyang mawalan ng pagkakataon. Sa lamay ni Lolo Tasio, hindi matahimik ang isip ni Ibarro. Dumating ang ilang kapitbahay, ilang kaklase at maging si Tia Bernadette na may dalang pagkain. Tahimik ding nakiramay si Dabian. Si Rufa na may nagdala ng kandila at ilang bond paper dahil alam niyang kahit sa gitna ng pagluluksa, iisipin pa rin ni Ibarro ang mga aralin at mga kailangang habulin sa school. Habang nakatingin siya sa kabaong ng lolo, nilapitan siya ni Rufa. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi. Mahinang sabi nito. Hindi agad sumagot si Ibarro. Matagal siyang nakatingin sa mukha ni Lolo Tasio bago nagsalita. Kung may pera lang kami, baka buhay pa siya. Hindi mo kasalanan iyon. Pero ito ang dahilan kung bakit ayoko nang manatiling ganito ang buhay namin. Unti-unting tumigas ang panga ni Ibarro. Ayoko nang may mamamatay ulit sa paligid ko dahil mahirap kami. Sa mga sumunod na araw, tila mas tumanda si Ibarro ng ilang taon. Hindi na lamang siya simpleng estudyanteng gustong makapagtapos. Mula nang pumanaw si Lolo Tasio, naging mas malinaw sa kanya na ang pangarap niyang maging abogado ay hindi na basta pangarap lamang. Isa na itong personal na panata. Gusto niyang dumating ang araw na may laban ng mga taong tulad ng ina niya kapag hinahamak, niloloko o itinutulak sa gilid ng lipunan. Ngunit hindi siya binigyan ng panahon ng buhay para magluksa ng matagal. Halos kasabay ng pagkamatay ni Lolo Tasio ay ang pagdating ng sulat mula sa barangay. Kailangan na raw nilang lisanin ang lupa sa loob ng ilang linggo dahil ibebenta na ito sa negosyong konektado sa kampo ni Konsehal Rosauro Santillan. Nang mabasa yun ni Salve, naupo na lamang siya sa bangkito, hawak ang papel na parang unti-unting nawawalan ng lakas. Anak, basag ang boses niya. Saan tayo pupunta? Tahimik si Ibarro, ngunit sa loob niya sumiklab na naman ang apoy. Hindi man niya kayang pigilan agad ang desisyon ng may-ari ng lupa, ramdam niyang ang pamilyang tulad nila ay laging madali para sa mayayaman na itulak saan man nila gusto. Sa paaralan, lalo namang naging mapaglaro ang tadhana. Sa halip na maawa, mas lumaki pa ang loob ni Bridgel at ng barkada nito na tuksohin si Ibarro dahil alam nilang mas lugmok ito ngayon. Uy, abogado! Biro ni Bridgel sa koridor. Baka gusto mong idemanda ang ospital kasi hindi nila nailigtas ang lolo mo. Napatigil si Ibarro. Unti-unti siyang lumingon. Wala na yung batang tahimik lang na lumulunok ng hiya. May tigas na sa titig niya. Isang araw, Bridgel, malamig niyang sabi. Matututo kang manahimik sa harap ng taong mas may laman ng utak kaysa sa apelyido. Nanahimik ang ilan na kapaligid. Hindi nila inaasahang sasagot siya ng ganoon. Napag-isi si Bridgel, ngulit halatang may kaunting gulat sa mga mata nito. Iyon ang isa sa mga unang sandali na hayagan ng ipinakita ni Ibarro na hindi na siya ang dating batang susubsub lang sa upuan. Sa panahon iyon rin, lalong lumapit si Rufa kanya bilang kaibigan. Siya ang unang sinabi kay Ibarro na sumali sa mga patimpalak sa labas ng eskwelahan, essay writing, debate at scholarship exams dahil may mga pagkakataon na hindi makukuha ng sipag lang sa loob ng classroom. Hindi pwedeng dito ka lang sa baryong ito nakakulong. Sabi ni Rufa habang nakaupo sila sa waiting shed isang hapon. Masyado kang may utak para ikahon lang ng mga taong hindi nakakakita ng halaga mo. Anong silbi ng utak? Mapait na sagot ni Ibarro. Kung wala namang pera, malaking silbi. Kasi minsan ang utak ang tulay palabas ng gutom. Napaisip si Ibarro sa sinabi niyang iyon. At totoo nga, wala siyang kayamanan, wala siyang koneksyon, wala siyang makapangyarihang apelyido. Ang tanging puhunan niya ay talino, tiyaga at kakayahang tiisin ang hirap ng mas matagal kaysa sa iba.
Kaya pinili niyang humawak doon. Sa mga sumunod na taon sa high school, halos hindi na siya nagpahinga. Sa umagay nasa klase, sa hapon ay nasa talyer. Sa gabi nag-aaral hanggang mapikit sa pagod. Minsan ay natutulog siya sa ibabaw ng libro at paggising ay may marka pa ng ballpen sa pisngi. Ngulit kapalit ng lahat ng iyon, nagsimula siyang manalo sa mga school competition. Nanalo siya sa District Essay Writing Contest tungkol sa karapatan ng mahihirap. Sumali siya sa debate at tinalo ang mga estudyanteng dati nanliliit sa kanya. Kahit kulang sa pambaon at pamasahe, palagi niyang pinipilit makarating. Sa isang inter-school competition, napansin siya ng isang gurong hindi niya inaasahang magiging mahalaga sa buhay niya. Si Attorney Severino Will, isang foundation head at dating abogado na inimbitahang maging hurado sa paligsahan. Matanda na ito, ngunit matalas pa rin ang mga mata at hindi basta-basta napapahanga. Matapos ang contest, tinawag siya nito. Ikaw si Ibaro Ledesma, tama? Opo sir. Mahina ang polo mo, luma ang sapatos mo, pero kakaiba ang sagot mo kanina. Tinitigan siya ng matanda. Sino ang nagtuturo sa iyo magsalita ng ganon? Wala sa sariing napayuko si Ibaro. Wala pong espesyal. Nagbabasa lang po ako ng mga lumang libro at dyaryo. Gusto mo bang mag-aral sa Maynila pagdating ng kolehiyo? Nanlaki ang mga mata ni Ibaro. Parang napakalayong bituin ng tanong na iyon. Gusto ko po, pero mahirap kayo. Putol ng matanda na parabang kabisado na ang sagot. Hindi hadlang iyon kung may taong willing sumugal sa iyo. Hindi agad maunawaan ni Ibaro ang lahat ng ibig sabihin nun. Pero mula sa araw na iyon ay nagkaroon siya ng bagong target. Hindi na lamang basta makatapos ng high school ang nasa isip niya. Kailangan niyang maging pinakamahusay. Kailangan niyang patunayang hindi nasayang ang bawat gabi ng gutom at puyat. Sa kabila ng mga maliliit na tagumpay na iyon, lalo ring dumarami ang hamon. May mga pagkakataong muntik na siyang tumigil dahil sa pagod. Isang beses, bumagsak siya sa upuan sa talyer matapos maghapon sa school at mag-overtime sa trabaho. Nakita siya ni Mang Odel at agad pinaupo. Ibaro, hindi ka bakal. Sabi nito, magpahinga ka rin. Hindi po pwede, Mang Odel. Kapag nagpahinga ako, baka maunahan ako ng problema. Napabuntong hininga ang matanda. Ang problema, hindi nauubos, pero ang katawan mo, mauubos. Ngunit sa isip ni Ibaro, wala na siyang pwedeng bitawan. Hindi siya maaaring tumigil. Hindi pagkatapos ng lahat ng naranasan nila. Hindi matapos mamatay ang lolo niya na walang laban. Hindi habang nakikita niyang unti-unting kumukuba ang likod ng kanyang ina sa kakalaba para lamang mapag-aral siya. Pagsapit ng huling taon niya sa high school, tuluyan ng ibang tao si Ibaro kumpara sa batang pinagtatawanan noon sa elementary. Tahimik pa rin siya, ngunit hindi na madaling yurakan. Mahirap pa rin siya, ngunit hindi na siya basta-basta kayang burahin sa isang silid na puno ng mapangmata. At nang dumating ang araw ng graduation, buong paaralan ang napatahimik ng pangalanan siyang valedictorian. Sa entablo, suot pa rin niya ang hiniram na maayos na pares ng sapatos at isang toga na medyo maluwag sa kanya. Gulit tuwid ang tindig niya habang tinatanggap ang medalya. Sa audience, umiiyak si Salve nang hindi mapigilan. Sa likod naman, tahimik na nakatingin si Brihel, halatang hindi matanggap ang pagkatalo. At sa gilid ng programa, naandoon si Attorney Severino Will, nakamasid na parang may binubuong desisyon. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya nito. Inabot nito sa kanya ang isang calling card at isang sobre. May scholarship screening sa Maynila sa susunod na buwan. Sabi nito, para sa mga batang may talino pero walang kakayahang pinansyal, gusto kong sumali ka. Hindi agad nakapagsalita si Ibaro. Tinitigan niya ang sobre na parang natatakot hawakan. Baka sakaling panaginip lang ang lahat. Sir, halos pabulong niyang sabi, paano po kung hindi ako pumasa? Mabagal nang umiti si Ate Severino. Ang mas mahalagang tanong, Ibaro, ay paano kung pumasa ka? Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming unos, may pinto na namang bumukas sa harap ni Ibaro. Hindi pa iyon ang tagumpay.
Hindi pa iyon ang Amerika at lalong hindi pa iyon ang pagiging abogadong milyonaryo. Ngulit iyon ang unang hakbang palabas ng baryong matagal siyang ikinulong sa kahirapan. At habang pinagmamasdan niya ang calling card sa kamay niya, ramdam niyang ang susunod na laban ay hindi na lamang para mabuhay, kundi para tuluyang umangat at mabago ang takbo ng sarili niyang kapalaran. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumasabay sa kwento ni Ibarro. I-comment ninyo kung taga-saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay ding umaasa, nasasaktan at napapaisip sa mga laban ng isang taong minsang itinuring na walang mararating. Matagal na hinawakan ni Ibarro ang calling card na iniabot ni Ate Severino William pagkatapos ng graduation, na para bang iyon ang unang tunay na susi palabas ng makitid na daang matagal nang kumukulong sa kanya at sa kanyang ina. Sa mga sumunod na linggo, hindi siya nagpahinga. Habang hinihintay ang schedule ng scholarship screening sa Maynila, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa talyer ni Mang Odel, pagtulong kay Salve at pag-aasigraso sa mga dokumentong kailangan niya. Hindi niya ipinangalandakan sa buong baryo ang oportunidad na yun. Para kay Ibarro, napakaraming bagay ang pwedeng masira kapag masyadong maaga mong ibinulgar ang pangarap mo sa mundong sanay ng pagdudahan ka. Isang madaling araw bago ang araw ng screening, tinahi muli ni Salve ang layalan ng polo na isusuot ng anak. Maingat ang bawat tusok ng karayom na para bang sa simpleng pananahi ay gusto niyang maitahirin ang lahat ng kulang sa kanilang buhay. "Anak," mahina niyang sabi habang nakatutok ang mata sa sinulid, "huwag kang matatakot doon sa Maynila. Ang isipin mo lang, wala namang mas magaling magmahal sa pangarap mo kundi ikaw." Tahimik na nakaupo si Ibarro sa harap niya. Bahagya siyang ngumiti. "Ma, paano po kung ang daming kalaban ko roon na mas may kaya, mas kumpleto, mas sanay?" Huminto si Salve sa pananahi at tumingin sa anak. "Eh di, mas pagbutihin mo. Hindi mo kailangang maging katulad nila. Kailangan mo lang maging pinakamabuting bersyon ng sarili mo." Kasama ng payong iyon, bumiyahe si Ibarro pa Maynila na may baong kaunting damit, lumang envelope ng mga papeles at baong tapang na higit na malaki kaysa sa perang nasa bulsa niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang syudad na palaging ikinukwento sa radyo at telebisyon. Masisikip na kalsada, naglalakihang gusali, busila ng mga sasakyan at dagsa ng mga taong tila lahat ay nagmamadali. Ngunit imbis na matakot, mas tumibay ang pakiramdam niyang tama ang direksyong tinatahak niya. Kung ang baryo nila ay nagturo sa kanya kung paano magtiis, ang lungsod ang magtuturo sa kanya kung paano lumaban ng mas malaki. Naganap ang screening sa isang pribadong foundation building na halos ikapanliit na mga balikat niya nung una niyang makita. Nasa lobby pa lang siya, kitang-kita na niya ang kaibahan ng kasama niyang aplikante. May mga anak ng teacher, ng empleyado, ng maliliit na negosyante. Hindi man sobrang yayamanin, pero halatang mas maayos ang buhay kaysa sa kanyang pinanggalingan. Ang iba ay may kasamang magulang na confident magsalita sa Ingles. Ang iba ay may neatly arranged folders at certificate holders. Si Ibarro, hawak lang ang brown envelope na bahagyang kupas at medyo lukot na sa gilid. Ngunit nang nagsimula ang written exam at panel interview, unti-unting nabura ang labas na kaibahan ng lahat. Dito na siya uling umasa sa kaisa-isang bagay na matagal na niyang pinanday. Ang talino niyang hinasa ng gutom, puyat at paulit-ulit na pagdududa ng iba. Tinanong siya sa panel kung bakit gusto niyang mag-aral ng pre-law. Diretso siyang tumingin sa tatlong nasa harapan niya at sumagot, "Dahil lumaki akong nakikita kung gaano kadaling yurakan ng taong walang pera, walang koneksyon at walang kaalaman sa batas. Gusto ko pong maging taong marunong umintindi at munindagan para sa mga katulad naming laging nasa ibaba." Nagkatinginan ng mga panelist. Isa sa kanila ay si Attorney Severino na bahagyang tumanggo. Ang isa naman ay si Professor Helia Dalmasio, Dean mula sa Partner University. At ang ikatlo ay isang tahimik na foreign donor representative na si Mr. Clark Denvers.
Hindi nila pinakita agad ang reaksyon nila, ngunit sa tono pa lang ng mga sumunod na tanong, ramdam ni Ibarro na hindi na siya basta aplikante sa paningin nila. Pagbalik niya sa San Isandro, tahimik ang isang linggong paghihintay. Nagpatuloy siya sa dati niyang mga gawain habang unti-unting kinakain siya ng pag-aalala. Tuwing may dumarating na tricycle sa tapat ng bahay o may sulat na ipinadadala sa barangay, napapatayo agad siya sa pag-asang baka iyon na ang resulta. Ayaw niyang ipakita kay Salve kung gaano siya kabado, pero ramdam iyon ng ina. "Anak," sabi ni Salve isang hapon habang naghahain ng tinolang halos sabaw lang. "Kahit anong lumabas dyan, hindi na sayang ang lakas mo." Ngumit hindi na kailangang pahabain pa ang paghihintay. Isang umaga, dumating sa bahay nila si Mang Odel dala ang isang sobre. "Sa munisipyo ito dumating," sabi nito habang iniaabot ang liham. "Mukhang importante." Parang nanginig ang mga daliri ni Ibarro habang binubuksan ang sobre. Tahimik si Salve sa tabi niya, halos hindi humihinga. Nang mabasa niya ang unang mga linya, bigla siyang napatigil. Tila hindi sigurado kung tama ang nakikita ng mga mata niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingala sa ina. "Ma," basag ang boses niya. "Natanggap po ako." Napaupo si Salve at natakpan ng bibig. Nang sumunod ang luha nito, saka lamang tuluyang naniwala si Ibarro na totoo ang lahat. Scholar siya. Makakapag-aral siya sa Maynila. May pintunang bumukas para sa kanya. Hindi naging madali ang pag-alis niya sa baryo. Kahit may scholarship, hindi sagot ng programa ang lahat ng gastusin. Kailangan pa rin niyang maghanap ng murang matutuluyan, matutong magtipid ng mas mahigpit at humanap ng sideline para may maipadala kay Salve. Bago siya umalis, dinalaw niya sina Dabian, Rufa at Mang Odel. Tahimik ngulit masaya ang mga kaibigang iyon para sa kanya. Si Dabian pa nga ang nagsabing, "Kapag naging abogado ka na, huwag mong kalimutan ang mukha o, baka kailanganin ko ng discount." Napatawa si Ibarro. "Ikaw ang una kong bibigyan ng libreng payo." Ngunit isang pag-uusap ang pinakatumatak sa kanya bago siya umalis. Ang pag-uusap nila ni Rufa sa lumang waiting shed kung saan sila madalas mag-usap dati. "Tuloy ka na," sabi ni Rufa habang nakatanaw sa kalsada. "Huwag kang lilingon ng lilingon sa bayang ito. Titingin pa rin ako pabalik," sagot ni Ibarro. "Hindi para manghinayang, para maalala ko kung bakit kailangan kong magtagumpay." Umiling si Rufa pero ngumiti. "Basta tandaan mo, hindi ka lang umaalis para sa sarili mo. Umaalis ka para patunayan na mali ang tingin nila sa mga tulad mo." Sa Maynila, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Pumasok siya sa kolehiyo bilang pre-law student, ngunit kasabay ng pag-aaral ay agad din siyang humanap ng trabaho. Naging file clerk siya sa maliit na law office sa Ermita, nagtututor tuwing weekend at minsan ay nagbubuhat pa ng kahon sa isang bookstore kapalit ng maliit na sahod. Halos wala na siyang oras sa sarili. Madalas ay sa library na siya nakakatulog, gamit ang nakapatong na braso bilang unan. Ngunit sa bawat araw na halos hindi niya kakayanin, naaalala niya ang bahay nilang butas ang bubong at ang mga gabing naririnig niya ang pag-iyak ni Salve habang nagbibilang ng baryang kulang na kulang. Sa universidad, hindi rin agad siyang tinanggap ng buo ang mundo. May mga kaklasing halatang sanay sa maginhawang buhay at may kakaibang tingin sa mga tulad niyang nagmumula sa probinsya. Minsan, natisod siya sa Ingles sa recitation at narinig niyang nagkatinginan ng dalawang kaklasing halatang mayamang anak. Gulit hindi siya natutong umatras. Ang bawat kasalanan ay ginawa niyang aral. Nagsimula siyang magbabad sa library. Basahin hindi lamang ang requirement, kundi pati mga librong lampas sa syllabus. Dito siya napansin ni Professor Giselle Mardican, isang mahigpit ngulit patas na guro sa legal writing. "Mr. Ledesma," sabi ng professor matapos ibalik ang paper niya, "hindi perpekto ang grammar mo, pero may laman ang argumento mo. Huwag mong sayangin yan." Mula noon, si Professor Giselle ang isa sa mga nagtulak sa kanyang maging mas mahusay pa. Samantala, sa law office naman ay napansin siya ni Attorney Vivencio Sarmiento, ang senior partner na bihirang magpuri. "Bakit laging ikaw ang huling umuuwi?" tanong nito isang gabi nang maaabutan siyang nag-aayos pa ng files. "Kasi po, mas gusto kong maunang mapagod kaysa maunahan ng kakulangan ko," diretsong sagot ni Ibarro. Bagyang napangiti ang abogado. "Mapanganib ang linyang yan, pero bagay sa'yo." Unti-unti nakabuo siya ng maliit na mundo sa lungsod, mga gurong naniniwala sa kanya, ilang kaibigang hindi mapagmataas, at mga taong bagamat hindi niya kadugo
ay tumulong magpalakas sa kanya. Isa rito si Noam Peraltas, kaklaseng anak mayaman, gulit may malasakit, na minsang nagpahiram sa kanya ng reference books nang mapansing luma at kulang ang gamit niya. Isa rin si Sister Clarimond ng dormitoryong minsang nagbigay sa kanya ng extension sa bayad dahil alam nitong hindi siya tamad, sadyang kapos lang. Lumipas ang mga taon sa ganitong ikot, aral, trabaho, tiis at pagsusumikap. At sa bawat semestring nalalampasan niya, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na lang siya basta umaakyat palabas ng kahirapan. Unti-unti na rin siyang lumalayo sa dating mundong itinakda para sa kanya ng iba. Dumating ang panahon na siya mismo ang tinatanong ng mga kaklase sa recitation notes at may mga propesor nang umaasa sa kanya sa research competitions at moot court activities. Mula sa kolehiyo ay nakatawid siya sa law school sa tulong pa rin ng scholarship, grants at hindi matatawarang sipag. Hindi naging madali ang bawat taon. Ilang beses nga siyang nagkasakit sa sobrang puyat at pagod. Ilang beses din niyang naisip na huminto lalo na nang magkasakit si Salve at kailangan ng regular na gamot. Ngunit sa tuwing parang bibitaw na siya, binubuksan niya ang lumang envelope kung saan nakalagay pa rin ng ilan sa mga unang sulat at dokumentong nagpapaalala kung gaano kahirap ang dinaanan niya bago makarating doon. Nang makapasa siya sa bar exam sa Pilipinas, para bang isang mahabang tanikalang bakal ang tuluyang naputol sa dibdib niya. Ngulit, hindi doon nagtapos ang pag-akyat niya. Sa tulong ng rekomendasyon ni na Attorney Vivencio at Attorney Severino, nakapag-apply siya sa isang legal studies and training program sa Amerika. Doon nagsimulang lumawak ng husto ang mundo niya, hindi lamang bilang abogado, kundi bilang lalaking kayang makipagsabayan sa pinakamatatalino at pinakamasisipag kahit saan. Sa Amerika, pinagdaanan niya ang panibagong anyo ng pakikibaka, pagiging dayuhan, pangungulila, pagiging kailangang doble ang sipag para seryosohin ng ilan. Mulit dala pa rin niya ang parehong tibay na namuo pa noong bata siyang gusgusin sa San Isandro. Nag-aral siya muli, nagtrabaho, nakipagsabayan at kalaunan ay nakilala sa larangan ng corporate law at immigrant rights. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang titulo ang naipon niya, kundi reputasyon, koneksyon at yaman na galing sa pinagpawisan at pinaghirapan niyang tagumpay. 20 taon matapos siyang pagtawanan sa harap ng klase, si Ibaro Ledesma ay hindi na lamang isang abogado. Isa na siyang matagumpay at milyonaryong legal consultant sa Amerika. May sariling firm partnerships, investments at pangalan na iginagalang sa iba't ibang komunidad. Ngulit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya kinalimutan ang baryong iniwan niya at ang manataong minsang tumapak sa kanyang pagkatao. Sa isang gabi sa New York, habang nakatanaw siya sa bintana ng apartment na matagal niyang pinangarap, ngunit noon ay tila imposibleng marating, natanggap niya ang balitang pumanaw na si Sir Onofre Balingit, ang librarian noong elementarya na lihim na nagbigay sa kanya ng lumang reviewer at unang naniwala may kakaiba sa kanya. Kasabay ng balitang iyon ay ang isang liham na ipinadala sa kanya bago pumanaw ang matanda. Maikli lamang ang sulat, ngulit sapat upang yumanig sa dibdib ni Ibaro. Umuwi ka balang araw, hindi para magpakitang gilas, kundi para patunayan na may bunga ang paniniwala sa batang minamaliit noon ng lahat. Matagal nang nakatitig si Ibaro sa sulat na iyon. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam niyang dumating na ang panahong matagal niyang iniwasan at sabay ding inantay. Kailangan niyang bumalik sa San Isandro, hindi bilang batang gusgusin na pinagtatawanan sa silid-aralan, kundi bilang lalaking may sapat ng lakas, tagumpay, at karapatang tumingin ng diretsyo sa mata ng mga taong minsang nagsabing wala siyang mararating. Bago tayo magpatuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo na sumubaybay hanggang dito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Sa dami ng kwentong pwedeng pakinggan, maraming salamat dahil pinili ninyong samahan si Ibaro sa paglalakbay niya mula sa putik ng kahirapan hanggang sa tuktok ng tagumpay.
Matagal nang hawak ni Ibarro ang liham ni Sir Onofre nang tuluyan niyang pagdesisyonan ang pagbabalik sa San Isandro. Hindi iyon impulsibo na hakbang at lalong hindi lamang simpleng reunion ng isang matagumpay na dating estudyante. Para kay Ibarro, ang pagbabalik ay parang pagbukas muli ng lumang sugat na matagal nang naghilom sa ibabaw. Ngunit may bakas pa rin ng hapdi sa ilalim. Sa loob ng 20 taon, natutunan niyang patawarin ang ilang bahagi ng nakaraan pero hindi niya kinalimutan ang lahat ng naghubog sa kanya. Ang mga gabing gutom, ang pag-iyak ng inang si Salve, ang malamig na ospital na hindi agad umasikaso kay Lolo Tasio, ang mapanglait na boses ni Ma'am Celestina at ang halakhak ng mga kaklaseng nag-akalang nakakatawa ang pangarap ng mahirap na bata. Nang sumakay siya sa eroplanong pauwi ng Pilipinas, hindi siya nakaramdam ng yabang. Sa totoo lang, mas nangingibabaw ang kaba. Dahil sa lahat ng napagtagumpayan niya sa Amerika, ang mga kaso, ang kanyang mga kliyente, ang law partnerships, ang investments na nagpalago sa kanyang pangalan at yaman, ang pinakamahirap pa rin niyang haharapin ay ang lugar kung saan minsan siyang kinailangang yumuko para lamang hindi mapansin ang hiya sa mukha niya. Hindi na gaya noon ang dating ni Ibarro paglapag niya sa bansa. Maayos ang kanyang tindig, elegante ngunit hindi maingay ang damit at may natural na kumpiyansa ang bawat hakbang. Ngunit sa loob-loob niya, dala pa rin niya ang parehong puso ng batang dati umiinom lamang ng tubig habang ang ibang kaklase ay may baong pansit at tinapay. Kasama niya sa pag-uwi ang kanyang inang si Salve na ilang taon na rin niyang pinatira sa isang maayos na bahay sa Maynila bago nagdesisyon itong sumama sa kanya pabalik sa San Isandro para sa mahalagang pagbisitang iyon. Habang papasok ang sasakyan nila sa bayan, tahimik lang si Salve. Nakatingin siya sa mga bahay, tindahan at mga kalsadang dati nilang nilalakaran ng walang kasiguraduhan kung may kakaining kinabukasan. Maya-maya, marahang nagsalita ang ina. "Anak," sabi niya, "ang dami na palang nagbago rito." Napatingin si Ibarro sa bintana. "Opo, pero may mga bagay din pong hindi basta nagbabago." "Ano yon?" "Ang alaala." Hindi sumagot si Salve, ngunit nauunawaan niya ang ibig sabihin ng anak. Ang opisyal na dahilan ng pagbabalik ni Ibarro sa San Isandro ay ang anibersaryo ng paaralan at ang pagkilala sa kanya bilang isa sa pinakamatagumpay na alumnos na nagmula sa baryo. Ngunit ang hindi pa alam ng karamihan ay hindi lang siya dumating para tumanggap ng plaka at magtalumpati. May mas malaki siyang layunin. Matagal na niyang inihanda ang plano para sa Tasio Salve Scholarship Foundation, isang scholarship program para sa mga maihirap ngunit masisipag na estudyante mula elementarya hanggang kolehiyo. Kasama rin doon ang pagpapatayo ng bagong library wing na ipapangalan kay Sir Onofre Balingit, pati ang isang maliit na legal aid center para sa mga magsasaka, manggagawa at pamilyang madalas naloloko sa papeles at utang. Bago pa man niya mailahad ang lahat ng iyon, kumalat na sa buong bayan ang balita ng kanyang pagdating. Parang apoy ang usap-usap. Ang dating batang gusgusin daw na pinagtatawanan noon ay isa ng milyonaryong abogado sa Amerika. Ang iba ay hindi makapaniwala, ang iba naman ay tahimik na naiintriga at may ilan ding tila kinabahan. Isa sa mga unang nagpakita sa kanya ay si Dabian Cuerdo na ngayon ay isa ng municipal engineer. Magkaiba man ang itsura dito, mas matipo na at mas seryoso kaysa noong kabataan, pareho pa rin ang init ng pagtanggap nito. "Loko ka." Bungad nito nang magkita sila sa lumang waiting shed na noon pa nila tambayan. "Hindi mo man lang sinabi sa akin na ganito ka na pala kayaman." Napatawa si Ibarro. "Baka pag sinabi ko noon, di ka maniwala." "Hinding-hindi talaga," sagot ni Dabian. "Pero alam mo, kahit noon pa, hindi na kita minamaliit. Medyo weird ka lang talaga. Kasi masyado kang pursigido." "Salamat ha. Purihin mo ako, baka ako ang unang kliyente mo rito." Nagkatawanan silang dalawa at sa simpleng pag-uusap na iyon ay tila may bahagi ng kabataan nilang bahagyang bumalik. Hindi na may bigat, kundi may kaunting lambing ng alaala. Kinabukasan ay nagtungo si Ibarro sa paaralan. Pagpasok pa lamang niya sa campus, tila bumagal ang oras. Naroon pa rin ang ilan sa mga lumang puno,
Ang stage na dati niyang pinapanooran ng recognition ceremonies at ang dating gusali na sa paningin niya noon ay parang dambuhalang lugar ng mga pangarap at kahihiyan. Ngunit higit sa lahat, naroon pa rin ang amoy ng alaala, tiyok, papel, init ng tanghali at ang mga tinig ng mga batang pinipilit maging matatag sa mundong hindi laging patas. Sa faculty room niya unang nakitang muli si Ma'am Celestina Vardeleon. Hindi na ito kasing tikas ng dati. Maputi na ang buhok sa bandang gilid, may salamin na, at tila unti-unti na ring tinatalo ng panahon ng dating matalim nitong presensya. Nang makita siya, halatang natigilan ito. Ibaro? Halos pabulong nitong sabi. Tumango si Ibaro. Magandang araw po, ma'am. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang walang maisagot ang gurong minsang napakabilis magsalita para maliitin siya. Sumulyap ito sa iba pang guro na tila nagmamasid sa eksena, saka muling tumingin kay Ibaro. Hindi ko akalaing... Hindi natakos ni Ma'am Celestina ang sasabihin nito, na magiging abogado po ako. Mahinahang dugtong ni Ibaro. Namula ng bahagya ang mukha ng guro. Maraming nagbago. Opo, sagot ni Ibaro. Marami nga po. Hindi iyon panunumbat sa tono, pero sapat na para maramdaman ng sino mang nakarinig ang bigat na mga salitang hindi nakayangang sabihin ng diretsyo. Nang sumapit ang programa sa gymnasium, halos punuin ito ng mga estudyante, guro, magulang at maging mga dating alumni. Nasa unahan si Salve, tahimik na hawak ang panyo. Naroon din si Lyra May Berceles na ngayon ay guidance counselor na sa paaralan. Mas mahinahon na ang aura nito kaysa noong kabataan nila, ngunit ganoon pa rin ang mabait at tapat na mga mata. Lumapit ito kay Ibaro bago siya tawagin sa entablado. "Welcome home," sabi ni Lyra May. Tinitigan niya ito sandali at ngumiti. "Salamat. Ikaw pala, dito ka na talaga nanatili." May mga taong kailangang manatili para sa mga batang katulad natin noon. May kung anong tumimo sa dibdib ni Ibaro sa simpleng linyang iyon. Sa dinami-dami ng nagbago, may mga taong piniling manatili hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil pinili nilang maging gabay ng iba. Nang tawagin na si Ibaro sa entablado bilang panauhing pandangal, tahimik na tahimik ang buong gym. Hindi siya nagmadaling magsalita. Sinulyapan muna niya ang mga batang nakaupo sa sahig, ang mga gurong nasa gilid, ang mga mukha ng ilang dating kaklase, kabilang na si Maricel na ngayon ay may asawa at anak na, at si Brihel na bagamat maayos manamit ay halatang iba na ang tindig kaysa dati. Wala na ang dating hibang nito. Napabalitang maraming utang ang negosyo nito at may kinaharap pang gusot sa lupa. Nang sa wakas ay humarap si Ibaro sa mikropono, malinaw at kalmado ang boses niya. "Noong bata po ako," panimula niya, "madalas akong pumasok sa paaralang ito na gutom, pawis at nahihiya sa itsura ko. May mga araw na tubig lang ang baon ko. May mga araw ding gusto ko nang hindi pumasok dahil pakiramdam ko wala namang naniniwala sa batang tulad ko." Tahimik ang lahat. Pero sa kabila ng lahat, may iilan pong naniwala. May lolo akong nagturo sa akin ng dangal. May inang hindi sumuko kahit halos maubos sa paglalaba. May librarian na nagpahiram sa akin ng lumang reviewer. May mga kaibigang hindi ako minata dahil lang mahirap ako. Nakita ni Salve na nangingilid ang luha ng ilang guro at magulang. "Hindi ko po ikinukwento ito para kaawaan ninyo ako," dagdag niya. "Ikinukwento ko ito dahil sa maraming paaralan, maraming batang tulad ko ang hindi nabibigyan ng pagkakataong mangarap ng malaya. Minsan, hindi gutom ang unang pumapatay sa pangarap nila, kundi pang mamaliit." Doon na nagsimulang mag-iba ang hangin sa loob ng gym. Alam ng marami kung saan patungo ang sinabi niya kahit wala siyang binabanggit na pangalan. "May isang araw po noon," sabi ni Ibaro, "na sinabi ko sa klase na gusto kong maging abogado at pinagtawanan ako. Hindi lang ng mga kaklase ko, kundi pati ng taong inaasahan kong huhubog sana sa pangarap ko." May ilang napayuko. Si Ma'am Celestina ay nanigas sa kanyang upuan. "Masakit po yon," patuloy niya. "Pero ngayon, hindi ko na iyon ikinukwento para manumbat.
Ikinukwento ko iyon para ipaalala sa bawat gurong narito at sa bawat batang nakikinig na ang mga salitang binibitawan natin sa loob ng classroom ay may kapangyarihang magtayo o magwasak ng kinabukasan. Pagkatapos ng talumpati, sa kanya inilahad ng kanyang tunay na pakay. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng Scholarship Foundation, ang pagpapagawa ng bagong library at ang Legal Aid Center na magsisilbi sa bayan. Halos mapaiyak sa tuwa ang prinsipal. Ang ilang guro ay hindi makapaniwala sa laki ng tulong na handa niyang ibigay. Ngulit higit sa lahat, ramdam ng mga tao na hindi siya bumalik para ipamukha lang ang kanyang tagumpay. Bumalik siya upang ibahagi ang bunga nito. Matapos ang programa, isa-isang lumapit sa kanya ang ilang dating kaklase. Si Maricel, ang isa sa mga unang humingi ng tawad. "Yubaro," sabi nito habang naiiyak, "patawarin mo ako. Bata pa tayo noon pero alam kong mali ang ginawa namin." Tumanggo si Yubaro. "Matagal ko na ring natutunang hindi dalhin habang buhay ang galit." Kasunod niyon ay si Brigel. Hindi na ito makatingin ng diretsyo sa kanya. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong mag-sorry," sabi nito. "Marami akong sinabi noon. Hanggang ngayon, nahihiya ako." Hindi agad nagsalita si Yubaro. Tiningnan niya ang dating lalaking sanay umastang hari ng campus, nguit nayo'y wasak ang dating tikas. "Hindi na natin mababago ang nakaraan," sagot niya sa wakas. "Pero pwede pa nating ayusin ang klase ng taong pinipili nating maging mula ngayon." Naghiwalay sila ng walang drama, ngunit malinaw na sa dalawang lalaki na tuluyan nang natapos ang lumang laban. Hindi na sila magkasing antas ng isip tulad noon at hindi na rin iyon ang mahalaga. Kinagabihan, habang tahimik na naglalakad si Yubaro sa lumang koridor ng school, nadatnan niya si Ma'am Celestina na mag-isa sa dating classroom nila. Hawak nito ang lumang attendance book na tila ba naliligaw sa mga gunita. "Pwede ba kitang makausap?" mahina nitong tanong. Lumapit si Yubaro at tumigil sa may pintuan. "Naging malupit ako sa iyo noon," diretsahang sabi ng matandang guro. "Hindi ko na idadahilan ang pagod, ang pagiging istrikta o ang sistema. Ang totoo, mali ako. Mali akong husgahan ka base sa kalagayan mo." Tahimik lang si Yubaro. "Sa dami ng estudyanteng dumaan sa akin," patuloy ni Ma'am Celestina, "ikaw ang isa sa pinakamatagal kong dala sa konsensya. Lalo nang mabalitaan kong naging abogado ka nga. Kasi ibig sabihin, hindi lang ako nagkamali. Nakasugat ako ng isang batang nangangarap lang naman." Huminga ng malalim si Yubaro bago sumagot. "Ma'am, maraming taon ko ring dala ang galit ko sa inyo. Pero habang tumatanda ako, naisip ko, baka mas mabigat din ang parusang mabuhay kang alam mong may nasabi kang halos pumatay sa pangarap ng bata." Napaluha si Ma'am Celestina. "Patawad." Sa unang pagkakataon, ngumiti ng bahagya si Yubaro. Hindi masaya, hindi mapait, kundi payapang ngiti ng taong kaya ng isara ang isang sugat. "Pinapatawad ko na po kayo." Pagkalabas niya ng classroom, tila gumaan ang dibdib niya ng bahagya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagbabalik niya. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan niyang isinakatuparan ang mga proyektong ipinangako niya. Nagsimula ang scholarship screenings sa tulong nina Lyra May at Dabian. Itinayo ang library wing na may plaka ng pangalan ni Sir Onofre Balingit. Nagsimula ring tumanggap ng mga konsultasyon ang maliik na Legal Aid Office para sa mga magsasakang pinipilit pumirma sa dehadong kontrata. Mas lalo ring napalapit si Yubaro kay Lyra May sa mga panahong iyon. Hindi iyon biglaang pagmamahalan, kundi isang malalim na pagkakaunawaan ng dalawang taong kapwa nakasaksi sa kabataan ng isa't isa. Sa mga gabing inuuna nilang pag-usapan ang mga scholar, ang mga batang nangangailangan ng counseling, o ang mga pamilyang humihingi ng legal na tulong, unti-unti niyang nakita kay Lyra May ang isang tahimik na lakas na katulad ng lakas ng kanyang ina. Hindi maingay, pero laging naroon kapag kailangang kumapit. At sa paglipas ng panahon, dumating ang sandaling na pagtanto ni Yubaro na ang tagumpay pala ay hindi ganap kapag sarili mo lang ang naiahon mo.
Mas buo ang pakiramdam kapag nakikita mong may batang dati mahiyain at gutom, pero ngayon ay may libreng libro, may scholarship at may gurong handang sumuporta sa pangarap niya. Mas totoo ang yaman kapag ang bunga nito ay hindi lang sasakyan, bahay at bank account, kundi dignidad na naibabalik sa mga taong matagal nang ninanakawan ng boses. Sa huling tagpo ng kanyang kwento, nakatayo si Ibarro sa harap ng bagong library sa San Isandro habang pinapanood ang mga batang pumapasok doon ng may ngiti sa mukha. Sa tabi niya ay si Salve, payapa na ang titig, at si Lyra May, tahimik na masayang nakamasid sa mga scholar na una nilang tinulungan. May isang batang lalaking payat, halatang kinakabahan ang tumigil sa tapat ni Ibarro at nagsabing, "Sir, gusto ko pong maging abogado balang araw." Saglit na natahimik si Ibarro. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang mga mata nila ng bata. "Gawin mo," sabi niya ng buong linaw, "at huwag mong hahayaang may magsabi sa iyo na hindi mo kaya." Ngumiti ang bata at tumakbo papasok sa library. Habang pinagmamasdan iyon ni Ibarro, alam niyang tuluyan nang natapos ang kwento ng batang gusgusin na minsang pinagtawanan sa klase. Hindi siya bumalik para maghiganti lamang. Bumalik siya para baguhin ang lugar na minsang tumangging maniwala sa kanya. At sa wakas, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ng putik at tagumpay, ng sugat at paghilom, nakamit din niya ang katapusang matagal niyang ipinaglaban.